Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang crime at drama na pelikula na pinamagatang Flawless na ipinalabas noong 2007. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang dalagang mamamahayag na nagngangalang Cassie J na dumating sa isang restaurant upang interviewin si Laura Quinn, dating empleyado ng London Diamond Corporation, tungkol sa kanyang tagumpay na maging unang babaeng manager sa isang kumpanya na pawang mga lalaki ang empleyado. Bago niya simulan ang kanyang kwento, kumuha siya ng isang napaka-rare na malaking diamante na ninakaw niya sa kumpanya. Lumipat ang eksena noong 1960 nang pumunta sa opisina ang dalagang si Laura at ipinakita na ang buong kumpanya ay pinaghaharian ng mga lalaki. Samantala, ang mga taga-London ay nagpoprotesta laban sa direktor ng kumpanya na si Milton at sa kanyang anak na si Ollie, dahil daan-daang manggagawa ang namatay dahil sa mga diamante. Sa kanilang pagdating, tinipon nila ang mga opisyal ng kumpanya upang pag-usapan ang kaso. Sinubukan ng dalagang si Laura na magsalita na nagbigay ng ilang mga mungkahi upang malutas ang kaguluhan, ngunit tila hindi siniseryoso ni Milton ang kanyang mga opinyon. Bago paalisin ni Milton ang mga opisyal, inanunsyo niya na si Peter Boland ang magiging pinakabagong managing director ng kumpanya. Dismayado si Laura dahil siya ang pinakamasipag na empleyado sa kumpanya, ngunit mas pinili ng amo si Boland kaysa sa kanya. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang pagkakataon na maging kauna-unahang babaeng managing director, hindi sumuko si Laura at isinulat ang kanyang motibasyon sa isang maliit na papel. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang babae na nag-imbita sa kanya na kumain ng tanghalian ng magkasama, ngunit magalang na tinanggihan ni Laura ang imbitasyon at piniling magpatuloy sa pagtatrabaho hanggang hating gabi. Habang nakatutok sa kanyang trabaho, nilapitan siya ng isang janitor na nagngangalang Hobbs na namangha sa kanyang dedikasyon sa kumpanya. Lagi siyang late umuwi at patuloy na nagtatrabaho sa bahay. Kinabukasan, nagmungkahi si Laura ng isang diskarte kay Milton na nagmungkahi na lihim na palawigin ng London Diamond Corporation ang kanilang kontrata sa mga Ruso upang mapanatili ang kanilang relasyon at dahil din sa pagbili nila ng mga diamante sa napakagandang presyo. Mukhang sumang-ayon si Milton at iba pang kasamahan sa solusyon. Pagkalabas pa lamang niya sa silid ni Milton, nakita niya si Harold Reynolds, isang dating kaibigan na humahanga sa katalinuhan ni Laura at nag-alok sa kanya na magtrabaho sa kanyang kumpanya, ang Allied Banking. Sinabi niya kay Laura na pag-isipan ang kanyang alok at ibinigay sa kanya ang kanyang business card. Pagkatapos noon, naglakad siya sa kanyang opisina at aksidenteng nakahanap ng tiket sa sinehan. Pumunta siya sa sinehan at lumalabas na si Hobbs ang naglagay ng tiket. Biglang natarante si Laura, ngunit nilinaw ni Hobbs na siya ay kasal na at masaya. Pareho silang nakaupo at si Laura ay hindi komportable sa kanya dahil palaging binabasa ng janitor ang kanyang pribadong sulat. Sinabi rin niya na matagal na niya itong inoobserbahan, na sinasabi kung paano siya nahigitan sa huling 3 taon ng isang taong hindi gaanong kwalipikado kaysa sa kanya. Si Laura ay kinilabutan at muntik nang umalis. Ngunit sa wakas ay sinabi sa kanya ni Hobbs na siya ay tatanggalin sa trabaho dahil sa kanyang panukala tungkol sa mga Ruso. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kanya. Hindi pa rin sigurado sa sinabi ni Hobbs, pumunta si Laura sa silid ng sekretarya at nagsinungaling sa sekretarya. Habang tumatakbo ang sekretarya sa lobby sa takot, hinalungkat ni Laura ang silid at nakita ang kanyang termination letter. Ang bigong si Laura ay hindi sinasadyang nahanap ang business card ni Harold at agad na nakipagpulong sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring mag-alok sa kanya ng anumang posisyon dahil sa mga salungatan sa interes at narinig din niya mula sa kumpanya na si Laura ay walang kakayahan. Nang gabing iyon, si Laura ay nag-aalala tungkol sa kanyang trabaho at napanaginipan pa niyang naaresto siya dahil sa pagtatangkang pagnanakaw ng mga diamante. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Hobbs sa Greyhound Racing Competition kung saan ibinunyag ng janitor ang kanyang plano na magnakaw ng mga diamante mula sa kumpanya upang ipaghiganti ang kanyang namatay na asawa. Dinala niya siya sa kanyang lugar kung saan ipinaliwanag niya kay Laura ang mga detalye ng planong pagnanakaw. Kumpiyansa siya nagagana ang plano dahil 16 na taon na siyang nagtatrabaho doon. Balak niyang pumasok sa vault habang siya ay naglilinis dahil sa panahong iyon, siya ay nagtatrabaho habang walang nagbabantay. Binalaan siya ni Laura dahil ang mga code ng vault ay binabago linggo-linggo at ipinagkakatiwala lamang sa 2 tao sa kumpanya, sina Ethan at Milton. Alam ni Hobbs na itinatago ni Milton ang code sa ilalim ng kanyang mesa, ngunit kamakailan ay hindi na niya ito mahanap sa ilalim ng desk ng opisina. Dahil doon, humingi siya ng tulong kay Laura para makalusot sa lugar ni Milton at hanapin ang code para sa kanya.
Bago umalis si Laura, sinabi sa kanya ni Hobbs na itatago niya ang mga ninakaw na diamante sa isang thermos. Gaya ng plano, dumalo si Laura sa party sa bahay ni Milton. Pagkatapos sumayaw kasama ang kinatawan ng mga Russo, umakyat siya sa itaas at pumasok sa silid ni Milton. Gayunpaman, wala siyang mahanap na anumang code sa ilalim ng desk. Biglang pumasok si Milton sa kwarto at nagbukas ng safe doon. Samantala, palihim na nagmamasid si Laura mula sa malayo. Pagkaalis ni Milton, nagawa niyang buksan ang safe at nakita ang code na hinahanap niya. Kinabukasan, ibinigay ni Laura ang code sa janitor at hiniling na malaman ang bawat detalye ng plano. Habang papunta sa kanyang silid, laking gulat niya nang makita niyang may mga surveillance camera na bagong install sa opisina. Agad niyang ipinaalam kay Hobbs ang tungkol sa mga camera at kung saan nakalagay ang mga ito at iminungkahi na itigil na nila ang heist. Sa kalaunan ay nakaisip si Laura ng ibang paraan upang makapasok sa vault. Inihayag niya na kahit na mayroong 8 camera sa basement, 4 na camera lamang ang aktibo sa parehong oras. Dahil ang cycle ng camera ay humigit kumulang 15 segundo ang pagitan, ibig sabihin, ang bawat larawan ay naka-off sa screen sa loob ng 60 segundo. Nagdududa si Laura kung matatapos ni Hobbs ang trabaho, ngunit umaasa siya na sapat na ang 1 minuto para makalusot siya sa vault at makatakas ng hindi natutuklasan. Pagkatapos ay sinetap nila ang kanilang mga relo at sumang-ayon na magpatuloy sa plano. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa opisina at isinagawa ang plano. Pumunta si Hobbs sa security room at sinimulan ang countdown pagkatapos na lumipat ang mga camera. Ang bawat hakbang ng plano ay ginagawa ng tumpak hanggang sa kalaunan ay dumating si Hobbs sa vault at sinubukang buksan ito. Gayunpaman, medyo huli na siya at lumipat ang imahe na nagpapakita kay Hobbs na sinusubukang buksan ang vault. Sa kabutihang palad, tinawagan ni Laura ang security room at ginulo ang bantay bago pa man niya makita si Hobbs. Sa loob ng vault, nakitang kinukuha ni Hobbs ang mga diamante gamit ang kanyang thermos at tumakas mula sa vault nang hindi natutuklasan. Sa umaga, umalis ang janitor sa gusali na bitbit ang bote, ngunit biglang tinawag upang ayusin ang baradong palikuran. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Ethan ang vault at nagulat ang buong opisina, kabilang si Laura, nang ipaalam niya sa kanila na wala na ang 2 toneladang diamante sa vault. Samantala, umuwi si Hobbs at ibinuhos ang lahat ng laman sa loob ng thermos, ngunit walang mga diamante. Pagbalik sa gusali, sinabi ni Milton sa senior staff na haharapin nila ang mga bagay ng palihim at agad na inupahan si Finch para imbestigahan ang kaso. Lihim na hinarap ni Laura si Hobbs at humingi ng paliwanag habang sinasabi nito sa kanya ang kanilang plano na magnakaw lamang ng mga diamante na kasya sa thermos. Sinabi niya sa kanya na manatiling kalmado at panatilihin ang kanyang nakagawian sa trabaho habang nag-uusap sila. Bumalik si Laura sa opisina at pumunta sa silid ni Milton kung saan nagtitipon ang lahat ng senior staff ng kumpanya. Ipinaliwanag ni Mr. Boyle na isang abogado na ipinadala ng palihim ang kahilingan ng kanyang kliyente at pagkatapos ay binigyan si Milton ng isang maliit na kahon na naglalaman ng isa sa mga ninakaw na diamante upang patunayan na ang mga diamante ay nasa pag-aari ng magnanakaw. Hindi nagtagal, tinanong ni Finch si Laura upang mahanap ang potensyal na salarin at ang kanilang motibo. Bago siya lumabas ng silid, tinanong ni Finch si Laura tungkol kay Hobbs dahil nakita niya na siya ay nakipagkita kay Hobbs sa corridor kanina. Pagkatapos, humiling si Laura na bigyan ng karapatan na makipag-ugnayan kay Finch sa investigasyon. Habang papunta sila sa vault, natuklasan ni Finch ang bagong security system at sinabi niya na ang mga surveillance camera ay talagang hindi masyadong secure. Sa basement, pinapasira ang lahat ng pader upang maghanap ng butas dahil naniniwala si Finch na siguradong pinasok ito ng salarin sa isang lugar upang mailabas ang mga diamante. Sa kabilang banda, si Clifton Sinclair, na isang kinatawan mula sa mga underwriter ng kumpanyang Kings Row, ay nagbigay ng 5 milyong pounds upang maibalik ang mga inventaryo ng diamante sa isang katanggap-tanggap na antas. Gayunpaman, sinabi ni Milton na ang halaga ng pera ay hindi sapat dahil sila ang nag-iisang supplier ng mga diamante sa 6 na kontinente. Si Finch ay nagpakita at iminungkahi na ang krimen ay ginawa ng empleyado ng kumpanya na kinuha ang code ng vault mula sa residente ni Milton sa panahon ng party. Pagkatapos ay nakipagkita si Laura kay Hobbs sa imburnal at sinabi sa kanya na walang bibili ng ganoong halaga ng mga diamante dahil ang London Diamonds ang tanging mamimili. Idinagdag niya na ang paghingi ng ransom ay walang silbi dahil hindi sila magbabayad. Tumanggi pa rin siyang ibunyag ang lokasyon ng mga diamante, kaya umalis si Laura at susubukan niyang hanapin ang mga diamante.
Habang nasa kanyang silid, lumitaw si Finch at hiningi ang mga fingerprints ni Laura. Humingi siya ng tulong kay Laura sa isang interogasyon na sinang-ayunan niya. Pumunta silang dalawa sa isang kwarto kung saan naghihintay si Hobbs. Tinanong ni Finch si Hobbs na maayos na nakasagot sa lahat ng mga tanong. Nang wala na si Finch, napagtanto ni Laura na maaaring may naiwan siyang fingerprint at nagmungkahi na makipag-ayos sila kina Milton at Sinclair. Gayunpaman, tiwala pa rin si Hobbs na magbabayad sila o hindi na nila mahahanap muli ang mga diamante. Sa gabing iyon, sinuri ni Finch ang mga fingerprint ni Laura at nalaman din niya ang pagkikita ni Laura at Hobbs sa karera ng Greyhound. Samantala, ang bigong si Sinclair ay nakipag-ugnayan sa isang kumpanya ng news media at planong ibunyag sa publiko ang pagnanakaw. Inutusan ni Milton ang kanyang mga tauhan na makipagpulong sa lahat ng miyembro ng sindikato na pinipilit silang bayaran siya o dudurugin niya sila. Maya-maya, ipinaalam sa kanya na naghihintay ang press sa labas. Dahil sa pressure ay natumba si Milton na agad niyang ikinamatay dahil sa atake sa puso. Sa kabilang panig, hinarap ni Finch si Laura upang talakayin ang kanyang mga fingerprint na natagpuan sa lugar ni Milton at ang pakikipagkita kay Hobbs. Pagkatapos ay inakusahan niya siya bilang may kagagawan ng heist. Sa kasamaang palad, isang lalaki ang biglang sumugod na ipinaalam kay Finch ang tungkol sa pagkamatay ni Milton. Pagkatapos pumunta ni Finch, agad na pumunta si Laura sa banyo dahil sa isang panic attack at kalaunan ay napagtanto na maaring nilipat ni Hobbs ang lahat ng mga diamante sa pamamagitan ng mga tubo. Bumaba siya sa imburnal at nagkataon na nakasalubong niya ang janitor doon. Pinagbantaan siya ni Laura na sasabihin niya ang lahat sa mga awtoridad at sinubukang tumakas, ngunit natumba siya. Sinabi sa kanya ni Milton na ang kanyang tunay na motibo sa pagnanakaw ay upang ipaghiganti ang kanyang namatay na asawa. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang magandang pagkakataon na ganap na gumaling mula sa kanser, ngunit ang insurance company na pinamumunuan ni Sinclair ay tumangging tulungan siya sa mga oras na iyon. Sa wakas ay isiniwalat niya na paulit-ulit niyang inilagay ang lahat ng mga diamante sa mga bag ng basura at pagkatapos ay ibinuhos ang lahat ng ito sa lababo. Nakapagtataka, isang napakalaking diamante ang naiwan sa aparador kaya nagpasya siyang ipadala ito kay Milton bilang patunay. Balik tayo kay Sinclair, nalaman ng mga sindikato na balak niyang ibunyag sa publiko ang kaso. Doon, nilinaw niya na hindi na nila maibabalik ang pera at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Napagtanto na tapos na ang kanyang buhay, kumuha siya ng baril at pinatay ang sarili. Matapos mailipat ang hinihinging pera sa isang bank account, ang abogado ay nakatanggap ng tawag mula kay Hobbs na nagsasabi sa kanya na nagpadala siya ng isa pang regalo sa kanya. Pagkatapos magkwento, binawi ni Hobbs ang kanyang balak na barilin si Laura at iniwan siyang mag-isa. Si Laura ay nag-explore ng mas malalim sa imburnal at kalaunan ay natagpuan ang mga ninakaw na diamante. Ipinaalam niya sa mga senior staff at awtoridad ng kumpanya ang tungkol sa kanyang mga natuklasan at agad nilang nabawi ang mga diamante. Nilapitan ni Finch si Laura at ipinagtapat na hindi pa nila natagpuan ang kanyang mga kopya sa safe ni Milton, ngunit sa halip ay sa mga salamin sa opera sa kanyang opisina. Lumalabas na ginagamit din ni Laura ang pagkakataong ito para magtago ng malaking diamante para sa kanyang sarili. Simula noon, kinuha ni Ali ang kumpanya at ipinakita sa mamamahayag na ang mga diamante ay hindi kailanman nawala. Natukoy din na nag-iisang kumilos si Hobbs sa heist. Sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ng nakatatandang Laura sa mamamahayag na hindi kailanman natagpuan si Hobbs at hindi sinasadyang nakatanggap siya ng 100 milyong pounds mula sa isang hindi kilalang lalaki. Bago siya umalis, binigay niya kay Cassie ang kanyang diary book, kung saan nalaman ni Cassie na ginastos ni Laura ang lahat ng pera para sa pagtulong sa iba. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.